Brother Hans, hindi naman ako mag-abala dito kung alam kong tagilid ang laban eh. Kasi wasting time. Kailangan ma-resolve ito as much as possible today kasi ilan ang anak mo, kapatid? 4 po. 4. 2 college po. 2 college. 7 araw na siyang walang hanap buhay. Ang buso mong anak, ilang taon? 60. 6 years old. Imagine, oh. Ay, alam mo yung anak, yung pamilyang mahirap, brother. Isang araw lang hindi makapaghanap buhay, gutom ang buong pamilya. Hindi na namin po. Oh, brother. Oh. Galingan nyo. Kung tama ang panghuli ninyo, wala akong pakialam, kahit pakapamilya ko. Imagine, ang ginugutom mo, buong pamilya. Dahil sa nakakatakot na violasyon nitong kawawang bus driver na may multang 1 milyong pisos, ay humingi siya ng tulong kay Congressman Busita dahil wala na siyang trabaho simula nang hinuli siya ng LTO enforcer. Hindi kayo busy. Hindi naman, may driver lang na dumulog sa amin. Sige siya. Halika, brother. Morning po. Morning po, Sir sir. po. Pagkalita po Nandiyan na ba yung enforcer ninyo? Yeah po, si Machao. Sinong ating adjudicator? Si Sir Adrian. Ito po. I-request ko yung presence ninyo. Kasi brothers, alam nyo, pag may dumulog sa aming opisina, nakita namin na may mali nga Opo. sa apprehension. Hindi kami nag-a-advise mag-contest. Kasi katulad niya, taga Bicol. Galing pang Bicol, Albay. Nahuli ng enforcer ninyo. Bakit ko i-advise mag-contest? A-absent sa trabaho. Mag-schedule ng hearing. Mag-schedule kay brother ng release ng resolution. After nakita ninyo, mali ang apprehension, cancel ang huli. Hindi babayaran ang danyos. Hindi pinaparusahan ng enforcer na nakitang nagkasala. So, lalong malulubog sa perwisyo. No? Brother Matt. Kaharap ko yung magagaling na LTO personnel. Mas magaling ka po. Si Brother Hans, tsaka si adjudicator. May documents naman dito. Siyempre, evaluate nyo. Brother Hans, yung driver, ang minamaneho, bus, meron siyang, yung boss niya, may application sa extension Okay po. hanggang 2017. Hindi yun ang question dyan. Kung sasang-ayon kayo, nakikita nating mali. Brother, ang nakalagay sa kanyang prangkisa, Pasay City, Tabaco City, Albay. No. Okay. May kulatilya with authority to convey passengers to Cubao. Okay. Sabang. Ang sabi ito, kaya nga ni-request ko yung presence ninyo para ma-resolve agad. Kasi nakita ko naman yung previous experience ko. Pag nakita ninyong mali ang apprehension, immediately, na-actionan nyo agad. No? Brother, pag mali yung sinabi ko, base sa kwento ng driver, kumontra ka ha. Nagbaba siya ng pasahero sa Pasay. Ang inilagay ng enforcer po ninyo, 1 passenger drop sa Pasay. Nagbaba siya ng pasahero. At ang sabi daw ng enforcer ng LTO, hindi ka pwedeng magbaba dyan. Dapat Pasay ka sa Cubao. Cubao. Tama. Tama ba? Nahuli mo siya, nagbaba ng pasahero sa Pasay, sa Rotonda. Tama? Tama po yung Oo. Kaya mo tinikitan, ang pagkaintindi mo sa prangkisa, hindi siya authorized doon. Dapat sa Cubao siya magbababa. Tama? Hindi, ang tanong ko sa'yo. Hinuli mo siya kasi nagbaba siya sa Pasay. Eh, ang sinasabi mo sa kanya, authorized lang siya dapat sa Cubao, Quezon City. Tama? Mali po, sir. Anong sinabi mo?
Ang sinabi ko po, authorized na magbaba ng, kasi regarding po sa provincial buses po, sir. Oh. Regarding po sa Memorandum Circular 2019-001, sir. Oh. Ang pagbababa po ng pasahero sa lumang provincial bus, sir. Doon po bababa ng bababa, sir, sa PITX po. Sa PITX. Paranaque International. Ibig mo sabihin, hindi siya authorized magbaba sa Pasay. Opo. Brother, adjudicator, ang linaw-linaw niyan, route, Pasay, Tabaco City, Albay, via Quirino Highway, Naga City, with authority to convey passengers to Cubao, Quezon City. Nagbaba siya sa Pasay. Tinikita niya, dahil ang gusto niya sabihin, doon lang siya pwedeng mababasaan Sa Paranaque sa PITX po, sir. sa PITX. Opo. May terminal kayo sa Pasay? Mayroon po, sir. Saan? Sa Dun Aldrin po. Hmm. Sa dating Gold Line Terminal po yun, sir. Malapit dito. Sa tapat po mismo, sir. Tapat ang binabaan mismo. ko. Oh. Galing ka pa, sir. Galing pong Bicol, Tabaco Mm. po. Ang linaw, brother. Oh, baka ito si Brother Hans, oh. Sa franchise po, okay na. Oh. Oh, malinaw. Pasay. Hindi in-indicate dito na exact position, exact location. Magkano ang multa ng pag out of line considered colorum kung 1 million? Opo. Oh. Brother, walang nakalagay na specific eh. Pasay City, Tabaco City, Albay. Tapos tinikitan mo, out of line. 1 million ang multa nito. Galing po kasi, sir. Oh. Doon po, Tsaka muna, ilan taon ka na sa service? 7 years, sir. 7 years. Adjudicator, hawakan mo ang papel. Kung i-check na rin namin siya, kung talaga naman tama si sir, outright dismiss na namin. Para regarding sa... Kasi ito, brother, ang mabigat dito. Nahuli siya ng July 23. And ngayon is 30. 1 week na. Opo. 1 week na siyang walang hanap buhay. 1 week nang nakagarahe ang bus. Brother, with all due respect, yung tao natin, turuan natin, ang laking perwisyo eh. Sige po, wala namang problema. Regarding sa presyo na kung talaga policy enforcer natin, tutulungan naman. Hindi, ang gusto natin, kayo naman ay professionals at talagang kayo yung proper authority to decide. Kailangan ma-resolve ito as much as possible today kasi ilan ang anak mo, kapatid? 4 po. 4. 2 college po. 2 college. 7 araw na siyang walang hanap buhay. Ang buso mong anak, ilang taon? 60. 6 years old. Imagine, oh. Ay, alam mo yung anak, yung pamilyang mahirap, brother. Isang araw lang hindi makapaghanap buhay. Gutom ang buong pamilya. Hindi na namin yun po. Oh, brother. Oh. Galingan nyo. Kung tama ang panghuli ninyo, wala akong pakialam. Kahit pakapamilya ko. Imagine, ang ginugutom mo, buong pamilya. Yan o. Brother Hans, hindi naman ako mag-abala dito kung alam kong tagilid ang laban eh. Hindi na mapigilang umiyak ni mamang driver dahil hindi siya makapaniwala na maresolba kaagad ang kanyang problema dahil sa tulong ni Congressman Busita na ngayon tumatakbong senador. Kasi wasting time. Yes po. Yan o. Nandyan sa ano. Hindi, okay na ako. Naiintindihan ko. 31. Ano sinasabi mo? Na memo na ano? Regarding po dun, sir, sa ano, mga provincial buses na allowed lang po silang magbaba ng pasero. Doon po, sir, sa PITX o magaling po ng South. Maging specific tayo, brother. Ito ba yung binabanggit mo? Ito yung binabanggit mo? Opo. Ito ang naka-highlight binabanggit mo? O, basahin mo.
Basahin mo para magkaintindihan na tayo. Brother Hans, Yes po. itong memorandum na itong binabanggit mo. Po. Brother, ito yung binabanggit niyang memorandum, yung galing sa'yo. Wala po, sarong simana na po. Road Diyan sa amendment. hotel po nagpapalo po kay nita. 2019. Ito yung binabanggit mo, no? Naka-highlight dito, oh. Kubaw. Ang binabanggit ng enforcer natin, ito, oh. Basahin natin. All the routes of provincial buses coming from the north with terminals along EDSA are temporarily amended to end at Valenzuela Interim Terminal, and those coming from South Luzon, Visayas, and Mindanao with terminals along EDSA in Cubao, Quezon City will end at Santa Rosa Interim Terminal, while those coming from South Luzon, Visayas, and Mindanao with terminals along EDSA in Pasay City will end at Parañaque Integrated Terminal Exchange PITX. Hindi sinabing magbaba sa PITX. Kumbaga brother, yung ruta niya, yun yung ending Opo. line. Hindi brother sinabing doon siya magbababa sa PITX. Ang sinasabi yung endpoint nung kanyang ruta. Sige, Kong, ayusin namin yan today. Pakisuyo brother. Wala naman, Kong. Wala No. problema. And ang request ko, after you evaluated all those documents, ito naman, di ko kilala siya walang personal Bigyan natin siya ng corresponding administrative sanction. Automatic naman yung Kong. Once na talagang liable siya sa wrong apprehension, ginagawa naman po di Duterte na. Mag-react ka nga brother kung tama interpretation ko dyan. Dito kasi, Kong, generally speaking, na automatically, pag nag-end ng route ka, gawa mo lahat yung pasero mo sa PNP. Hindi, pag si, Yung passenger brother, ko, Bra- kanin mismo sa Bicol. Bicol po. Binaba mo siya sa Pasay. So, ang ano po kayo to sir, kasi bali yung isa na natitira, doon lang po talaga pinakiusap sa amin nung galing Isla Pambira, Catanduanes yun. Nakiusap Kung siya. sa ano po, pinakids na sa amin ng nanay na doon ibaba sa terminal namin sa Pasay. Kaya Brother, po, hindi po yung excuse me. bumaba sa ano. Hindi po yung Tingnan bumaba natin. sa PITX. may terminal sila sa Pasay, Opo. no? Ang binabaan mismong tapat. Tapat po sir mismo ng terminal. Wala naman akong question kung Yes. Dito lang naman. Wala naman brother sinabi dyan na siya doon lang pwedeng magbaba sa PITX. Opo, wala naman dito. Walang sinabi. Ang sinabi brother, parang ganito yun Yung sasakyan niya from Bicol hanggang dito lang. Siya pwede. Walang sinabi dyan, sa PITX ka lang pwedeng magbaba. And at the same time, may terminal sila doon sa Pasay na kung saan doon siya nagbaba sa tapat mismo. So, pag pinagbangga-bangga natin, brothers, yung memo, yung approved franchise, Yun ang problem natin. Approved franchise and memo. Yung memo yung franchise na kasi 2016 issue. So, ang kanyang prangkisa, expired, di ba? May request siyang extension. Opo, no problem. Nabanggit mo, no? Hindi, nabanggit mo Dahil nga, sa punto na yan, ang problema sa parte ng LTFRB. Bakit? 2019 pa sila nag-apply ng extension. Hanggang ngayon, nakabinbin, di natin alam sa LTFRB. Ngayon, nakausap ko si Asik Bigor Mendoza at napakabuti naman, naglabas ng memo na kapag ikaw ay may prangkisa, nag-apply ka ng extension, considered valid. So, wala tayong pag-uusapan sa prangkisa. Wala naman. Oo. Ngayon, brother, yung sinasabi ng enforcer natin, yung memorandum, wala kang makikita dyan na specifically mention na sila doon lang pwedeng magbaba sa PITX. Much more, may terminal pala sila doon sa Pasay kung saan doon siya nagbaba sa tapat. Nakakuha naman. Sige. Ibabangga natin sa 1 million pesos na violation kung out of line siya
grabe. Pag ganyan, na talaga ang usapan, ano? Hindi na tama talaga. Base sa prangkisa, base sa memo na 2019, hinihiling ko kapatid, sa ngalan ng public service, i-resolve ninyo within the day. Ha? Gagawin na. Dala namin lahat sa illegal. Sa legal, no? Ayaw po. Sa proseso. Ano? Pero adjudicator ka, di ba? Yes po. I-interdict namin i-dadaan po namin sa legal po. Tama, sa legal, oo. Kaya ko lang with all... More on pa tayo sa papers. Yes. Oo. So, iwanan ko ito. Ipapatawag nyo yung legal and concerned officers. Opo. Oo, kasi itong atin, informal. Hindi ka pwedeng maglabas ng resolution base sa ating discussion. Makuha naman po tayo. Oo. So, itong documents na to, May temporary operators permit na eh. tama. Countable sila. Tama, di ba? Oo. Kapatid, payong kapatid ha, ayusin mo, kawawa ang nabibiktima eh. 1 week ng gutom pamilya nito. Walang hanap buhay. Mabuti na lang at may Congressman Busita na malinis ang puso at handang magserbisyo sa bayan at para sa mamamayan. Sana Congressman Busita, huwag kang magbago sa pananaw mo para sa aming mga riders, lalo na't malapit ka na maging senator. Inaksyonan yung ating idinulog. Opo naman, sir. Naglabas ba sila ng resolution? Mayroon po, sir. Pati may init pa. No? Mag-5 plus na bago na... Nakakatawa ka na ha? Opo, sir. Masaya akong makikot kayo. Maraming salamat mga idol. Huwag kalimutan ang pangalang Bonifacio Busita para sa Senado. For Senator. For Senator, sa tingin mo, pang ilan tayo sa mananalo? Malaking bagay na sir, pumasok kasi 1 to 12. Okay Basta na yun. pumasok. Importante Okay na yun. panalo. Oo, wag lang number ano. Tapos bigatan niyo yung batas sa mga out of line, colorum, tampered, Alam illegal terminal. Yan ang problema alam mo ng ba, driver eh. nabanggit niya yung kolorom? O, titingnan ko kung talaga ito'y chairman. Diretsuhan tayo. Aha. May kolorom, wala. Meron. Ang madalas hulihin, hindi yung talagang kolorom, ano? Single na motor. Oo. Yung mga legal na rin yan. yung mga kolorom, may naghahawak, no? Meron. May payola, no? Opo. O, kaya hindi maubos ang kolorom, no? Kasi nagre-request kami ng Tama. federation, hindi hinuhuli. Oo. Hinuhuli yung mga member namin. May payola, no? Meron yan. Oo. May nakikinabang dyan. Kaya habang hindi maayos yan ng LTO at ng kapulisan, talagang yung mga legalista, legal, Opo. hinuhuli at kung ano-anong sinisilip na violation, ano? Nangyayari po. Oo, tapos yung kolorom talaga, hayahay. Oo, kasi nakikinabang sila eh. Ayun, ayun ang sasabi ko. At saka road rage, sir, mananatili yung road rage. Tulad niya, inabot na ng gabi. Hirap silang kumita, kaagaw nila kolorong. Oh, yun, sir. Outline, tampered. Brother Jerry, yun Oo. ang problema. Nilahat ko na. Hayaan mo at Yung iba kasi takot magsalita eh. oo, tama. Habang natatakot sila, walang nangyayari sa Batang. Ano buhay ng mga legal. Yan ay isa sa mga problema na dapat nating aksyonan. No. Tama. Kaya lang, talagang maraming problema. Alam ko yung sinasabi mo. Okay? Kaya pala ito, boto na ako mag-senador. Oo, Magsusumbong. bigatan ninyo. Pero, Bigatan ninyo ay, hindi niya alam. Isusumbong pa lang niya. Alam ko na. Yeah, advance. At sinabi ko yan sa LTO chief, bago kayo manghuli ng kung sino-sinong kolorom, yun munang talagang nangongolorom. Ano? Alam naman nila yan eh. Pero, ayaw mo. Laban. Sige. Mabuhay ka hanggat gusto mo, Congressman Busita. Sana mag-senador ka na para mas astig tignan na isang senador ang sumugod sa tanggapan ng LTO. O diba, astig? Sa mga kapatid nating motorista at sa iba pa nating mga kababayan, para sa hindi pa nakakaalam, tayo po ay nag-file ng Certificate of Candidacy. Tatakbo po tayong senador sa darating na May 12, 2025 election. Kumpirmado na nga nakakandidato si Congressman Busita pagka-senator.
Kaya maraming samahan ng mga motorista ang natutuwa sa kanyang pag-anunsyo na siya ay mag-file ng COC pagka-senator. Narito ating panoorin ang buong detalye. Maaring ang iba po ay nabigla, pero doon po sa mga nagtatanong kung ano ang nagtulak sa akin para magdesisyon na kumandidato sa pagkasenador. Sa kalaman po ninyo, nagbabasa po ako ng mga comments at napakarami po ang nagmumungkahi na tumakbo tayo, kumandidato tayo sa pagkasenador. At sinasabi po ninyo na mas marami tayong magagawa para sa ating mga kababayan kung tayo ay pagtitiwalaan at papalarin na maging senador. At tama po kayo, kaya po sinunod ko naman ang inyong kagustuhan. Bagamat ako po ay nakaupo sa Kongreso bilang representative ng One Rider Party List, alam niyo po, nagsisikap ako na gawin ang para sa inyo. Pero ako mismo ay hindi satisfied doon sa mga bagay-bagay na dapat maging accomplishment natin. Kaya po, minais ko na rin na tumakbo sa pagkasenador upang higit po nating mapalakas ang ating advokasya at maisulong pa natin ang iba pang mga advokasya na alam nating makakatulong sa mahihirap nating mga kababayan. Kung ano man po ito ang aking mga binabalak, plataforma o programa, kung ako po ay inyong pagtitiwalaan, paumanhin po, hindi ko po muna sasabihin sa inyo. Hindi ko po ugali ang mga po. Katulad po nitong ating advokasya para sa mga motorista, hindi po ako nangako pero ginawa ko po at nagsikap tayo. Kung noon po, ang ating natatanggap ng mga reklamo araw-araw ay mayroong bilang humigit kumulang na 500 complaints, mga tumatawag sa opisina na karamihan dito hindi natin na-aksyonan. Noong iniluklok po ninyo kami sa Kongreso, ang One Rider Party List, kung dati po ay nasa 500 complaints, ngayon po ay more or less 20 complaints na lamang araw-araw. Yun po. At balikan ko lamang po yung nabanggit ko na mga programa, plataforma na binabalak natin. Kung magtitiwala kayo at iluluklok ninyo ako sa Senado, hindi ko na muna po i-detalye. Pero titiyakin ko po sa inyo, kung bibigyan nyo One Rider Party List, kailangan po meron tayong kasangga sa Kongreso, One Rider Party List, Honorable Congressman Rods Gutierrez, at kung ako naman po ay iluluklok ninyo sa Senado, napakaganda po na magka-partner kami. Ngayon, maaring ang iba po sa inyo may agam-agam, ganito naman po ang ating deal. Subukan po ninyo ako, iluklok ninyo ako sa Senado, at magsisikap po ako na maglingkod. Para sa iyo mga idol, iboboto mo ba pagka-senator si Congressman Busita? I-like ang video na ito kung isa ka sa bubuto kay Congressman Busita pagka-senator.